Ayan, panoorin natin kung paano bumagsak sa rito. Ayun, tinamaan ng kanan. Sulit na kanan yun, guys. Kaliwat kanan, ayun, bumagsak. Bumagsak siya, guys. Ayan, inulit pa. Ayun, bumagsak ulit. Stroke to Makes his area. And gets through. Missed out on the wise with and then Steve Handy has to stop us outside of Colombia. Murray's with the left as he walking smart and on his toes. Still more from Danny. Martinez. And a couple more. Big uppercut from Danny. Anyway, stalking. His jab got to his. Starting to set, trying to get some response. Oh, the big right hand! Box. That. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Naoya Inoue vs TJ Doheny nagkaharap na, face to face. Dalawang malalakas na mandirigma ay maghaharap na, ngayon September 3, 2024 na magaganap sa bansang Japan. Si TJ Doheny ay may edad na 37 years old, ngunit kahit medyo may kedaran na ay isa pa rin itong napakalakas na boksingero,
na maski si 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka The Japanese Monster ay kayang-kaya pa niya itong mapatamba. Kailangan ma-knockout ni TJ Doheny itong si Naoya Inoue sa maikling rounds, dahil kapag ito ay umabot sa final decision ay tiyak papabor kay Naoya Inoue ang panalo. Ayon kay Naoya Inoue, ipinagmamalaki kung may pagtanggol ang 4 na sinturon para sa iba't ibang division. Sa 3 ng Setyembre, gusto kong tiyakin na maisagawa ko ang isang pagganap na ipinagmamalaki ko. Sa tingin ko isa ito sa mga hindi may iwasang laban sa super bantamweight division na ito. I don't think this fight is going to be as easy as everyone says. Naniniwala ako na ang apela ng boxing ay maaaring may hatid hindi lamang sa pamamagitan ng knockout kundi pati na rin ng desisyon at handa ako para sa alinman. Marami ang nagsasabi na si TJ Doheny daw ang gigiba at puputol sa pag-aarangkada nitong The Japanese Monster Naoya Inoue na hanggang sa ngayon ay wala pang nakakatalo dito. Ayon naman sa boxing fanatics ng bansang Japan, ay patutumbahin ni Naoya Inoue si TJ Doheny sa maikling rounds, dahil daw ito ay matanda na at mahina na daw ito. Kaya sa darating na September 3, 2024, ay dito na magkakaalamanan kung sino ba talaga ang mas malakas at mananatiling nakatayo sa ibabaw ng boxing ring. Samantala, so ang mga pagpili ni Naoya Inoue ng makakalaban ay halos mahihina lang di umano at kayang-kaya niya lahat patumbahin. Ngunit sa napili niyang makakalaban ay tila nagsisi siya kung bakit si TJ Doheny ang kanyang napili. Si TJ Doheny ay may edad na 37 years old na tubong Irish, napili ni Naoya Inoue aka The Japanese Monster na makakalaban, na akala ni Naoya Inoue at ng buong team Inoue, na isa lang mahinang nilalang itong si TJ Doheny. Ngunit hindi nila alam na ito pala ay isa ring halimaw sa ibabaw ng boxing ring. Nagtataglay si TJ Doheny na malabomba kung sumabog ang kanyang mga suntok, kapag ito ay tumama sa kanyang kalaban gamit ang isang super power bomb punch. Si TJ Doheny ay tinaguri ang The Power dahil sa taglay nitong lakas ng kamao na kapag tumama sa kalaban ay mag-iiwan ng malaking pinsala, dahil ang knockout rate nito ay umaabot sa 77% hanggang 80%. Nakitang-kita naman sa kanyang record na sa 26 wins ay 20 ang kanyang natalo sa pamamagitan ng knockout. Si TJ Doheny ay isang napakagaling, matalino, may angkin na kakaibang estilo at napaka-agresibo niya sa ibabaw ng boxing ring. Dahil sa katangian na ito ay mabilis niya makuha at masira ang depensa ng kanyang kalaban na sanhi ng kanyang pagpasok sa depensa para madali na niya ito ma-counter-attack at mapatamaan. Maliban dyan ay meron pa siyang estilo na hindi mo makikita sa ibang boksingero at magaling ito magbasa at magdala ng laban, patungo sa kanyang bitag. Na kapag hindi mo mapansin ay unti-unti ka na palang mahuhulog sa kanyang bitag at maging sanhi ng kanyang pagka-agresibo para mapatamba ang kanyang kalaban. Kaya sa laban Naoya Inoue ay tiyak mahihirapan ang The Japanese Monster na matalo ito. Kung inyo pong maalala ang laban Naoya Inoue kontra Luis Nery ay pinatumba ni Luis Nery si Naoya Inoue sa pamamagitan ng left hook power punch, at tulad ni Luis Nery ay isa ring kaliwiti itong si TJ Doheny. Kaya sa pagpili ni Naoya Inoue ng makakalaban ay mukhang nagkamali siya ng pinili. Dahil sa tingin ng karamihan ay isang mahina at easy fight lang itong si TJ Doheny kay Naoya Inoue. Dahil isa itong malaking pagkakamali ni Naoya Inoue na kalabanan ang tinaguriang The Power na si TJ Doheny. Ating panuorin ang mga naging knockout highlights ng laban ni TJ Doheny. Kayo na po ang humusga kung siya ba ay isang pagkakamali na siya ang pinili kalabanan ng 4 World Division Champion, na si Naoya Inoue aka The Japanese Monster. Dito lang yan sa Wins World TV, let's go! Hey, this up there.
Dagdag I'm pa about sa to go ating mga off like a balita. weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Ayon kay Naoya Inoue, siya ay lumalaban para ipaghiganti ang kanyang mga natatalo niyang kababayan. Bakit hindi niya rin ipaghiganti ang mga kababayan niyang Hapon na pinatumba at tinalo ni Cuadro alas John Riel Casimero? Taon 2019 na unang nilampaso ni John Riel Casimero, itong kababayan ni Naoya Inoue na si Yamashita, noong nagkaharap sila sa Bantamweight Division, na ginanap sa City Sky Dome sa Quezon City, Philippines. Malupit ang sinapit ni Yamashita sa mga kamay ni Cuadro alas John Riel Casimero. Kung paghihiganti ang nais ni Naoya Inoue, bakit sa interview niya ay hindi pero niya kayang kalabanan itong si John Riel Casimero? Gusto rin ng buong boxing fans ng bansang Japan na labanan ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero, ngunit tila nagbingi-bingihan lang ito at ayaw labanan si John Riel Casimero aka Cuadro alas ng Pinas. Buwan ng December taon 2022. Dumating na naman ang isang kababayan ni Naoya Inoue na pinataob ni Cuadro alas John Riel Casimero na si Ray Akaho. Nagkunwari itong masama ang tama niya sa batok, pero sa likod ng drama na ito ay hindi na talaga kinaya pa magpatuloy ni Akaho sa laban na iyon, dahil basag na pala ang panga nito. Kaya gumawa na lang ng drama, para hindi halata ang kanyang pagsuko sa laban niya kontra John Riel Casimero. Dito balikan ulit natin ang sinabi ni Naoya Inoue na paghihiganti. Dito na ulit papasok ang pagkakataon ni Naoya Inoue na labanan si Cuadro alas John Riel Casimero, oras na naman ang interview kay Naoya Inoue, at hiling na naman ng mga boxing community sa bansang Japan, na labanan na niya si Cuadro alas John Riel Casimero, ngunit tila wala parent planong si Naoya Inoue na labanan si John Riel Casimero na tila lalo pa itong natakot. Lumipas ang 10 buwan matapos ang labanan John Riel Casimero kontra Ray Akaho ay muling lumaban muli ang ating kababayan na si John Riel Casimero, sa kababayan muli ni Naoya Inoue, at mismong kasparring partner ni Naoya Inoue itong si Yakinori Uguni. Ngunit tila planado ang laban na ito dahil halos pati ang referee ay kasabwat ng Team Uguni dahil lahat ng pabor ay panig kay Yakinori Uguni. Ngunit hindi papatinag si John Riel Casimero at muli niya itong pinasuko sa pamamagitan ng pagdadrama na ni Yakinori Uguni. Ngunit sa likod ng drama niya ay hindi na niya talaga kinaya ang lakas ni John Riel Casimero dahilan ng pagtigil na ng laban na naging resulta sa isang draw. At muli, dito mauulit na naman ang pagkakataon ni Naoya Inoue na kalabanan si John Riel Casimero, para ipaghiganti ang kanyang kababayan at sparring partner niya na si Yakinori Uguni. Ngunit noong in-interview siya muli ng Japan media tungkol sa labanan Naoya Inoue kontra John Riel Casimero, ay tila grabe na ang takot nito, hindi pero niya ito lalabanan, dahil sa mga nakita na lakas ng ating kababayan na si Cuadro alas John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. Ang tanong ng karamihan ay kung bakit takot na takot at pilit iniiwasan ni Naoya Inoue si John Riel Casimero. Siguro kasi ay alam niya na hindi niya ito kayang patumbahin. Kung kayo ang tatanungin guys, ano kaya ang posibleng pinakadahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pero natutuloy ang pinakagusto ng lahat na maglaban sa ibabaw ng boxing ring si Naoya Inoue at John Riel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this.